Pag-usapan pa natin itong research tungkol sa methanol kasama si Denise Valdesancho. Una muna, Denise, ano pa yung methanol? Paps, kanina pa natin binabanggit ng methanol. Isa siyang chemical na ginagamit, industrial solvent talaga siya, meaning tagapagtunaw siya ng mga iba't ibang chemical. Nakakabuo rin kasi siya ng other chemicals, ginagamit din sa mga dyes, pharmaceuticals. Basically, napakarami niyang gamit. Pero kilala yung methanol dahil ito yung nasa alak, no? Okay. Kaya ayun, at in large quantities, pwedeng makalason. Delikado, Paps. Yun talaga is mga part ng alak na nakakalasing. Ayun, may mga nababalita nga tayong insidente ng pagkalason sa lambanog. Meron bang industry standard kung gaano lang ba dapat kadami ang methanol content nito? Paps, ang meron tayong data dyan, as per FDA, noong 2020, talagang, syempre, as much as possible, dun tayo sa maayos na way lang ng pagbuo or pag-ferment ng mga alak. Dahil naturally naman, nagkakaroon naman talaga ng methanol ang mga alak natin. Pero yung iba kasi, ang ginagawa, kaya nagiging delikado, dinadagdagan nila manually ng methanol, which is already very toxic, no, in small amounts, what more in many amounts. So, yung mga nababalita, no, meron yung mga namamatay, na may methanol poisoning, around 10 to 18%, Paps, sobrang delikado na ng mga amount na yan ng methanol sa mga alcoholic beverages natin. Denise, itong methanol, nilalagay ba yan sa lambanog o dapat ay natural itong ma-produce? And just like what I mentioned, Paps J, for example, in lambanog, it's talagang sikat ito dahil gawang Pinoy at puro lang talaga ito. Walang halong iba pang additives, talagang galing lang siya sa coconut. At yung methanol doon, nabuo siya along the process of fermentation and distillation. Ngayon, ang nagiging problema nga dyan, yung iba kasi ng mga businessmen, sinusobrahan, nagdadagdag pa sila ng methanol kasi syempre mas nakakalasing to mas iisipin ng mga tao, mas okay to kasi mas matapang yung alak. Pero hindi kasi, mas delikado yun, Paps, kasi nga, hindi talaga safe ang methanol kapag ininom, kinonsume ng tao. Okay, Denise, bakit daw methanol sa lambanog ang naisip na solusyonan ng nakausap mong researchers? Ito kasing itong researchers natin, talagang pinag-aaralan na nila itong mga alcoholic beverages na gawa sa Pilipinas. Kasi ang rasyonale nila dito, Paps J, ang dami-dami nating mga gawang sariling atin na alcoholic beverages, isa na nga dyan yung lambanog. Bakit hindi natin pinag-aaralan? Understudied niya. And in a way, gusto talaga nilang matulungan yung mga micro, small, medium enterprises na makagawa at maipasok sa merkado. Even outside the country. Sariling atin yan, malalim ang kasaysayan yan, yung lambanog na yan. Okay, may dinescribe ang researchers sa story mo na paper-based device sa pag-detect ng methanol content. Paano ba yan? Ayan, Paps, kasi yung mga kasalukuyang detection methods na meron tayo, sobrang mahal kasi yan And it's for big companies. So paano nga ba yung mga MSMEs? Ang nakita nga nilang paraan dyan, yung paper device. So kung familiar po tayo sa mga pH strips, yung mga papel lang, pero gamit dun sa maliit, yung gamit sa maliit na papel na yun, may makakapag-detect na tayo. Ganun yung gusto nilang buuin na innovation. Kasi nga, for MSMEs, dun tayo sa affordable, reliable, and very effective method ng pag-detect ng methanol sa lambanog para mas standardized yung mga produktong gagawin natin. Denise, nasa ang phase na ba ang researchers at ang kanilang research sa ngayon? Sa taya nila, gaano ba katagal? Tagal pa bago maging posible yung accessible at affordable na methanol detection kits. Paps, very early stages pa lang, 2021, nung nabuo yung pag-aaral na ito bilang thesis. And just last year lang, around this year lang, na-publish talaga siya as a paper. And very early stages pa lang siya. Ngayon, ang meron pa lang tayo, ina-explore pa lang ng ating scientists itong paper device na meron nga sila using a conventional method na hindi pa nila ma-disclose. Pero hopefully, it shows promise, Paps J, na meron pala tayong mga ganitong solusyon na makakatulong, hindi lang sa mga big companies, big businessmen, pero even sa mga small-time na gumagawa ng mga ganitong produkto, Paps J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.